6 months ka hindi naglaro ng Valorant, tapos dito sa event, pinaglaro ka ng Valorant. Just the keyboard of the laptop. Yes. Anong unang impression mo nung sinabing laptop ang gagamitin nyo sa tournament? Okay, unang reaction ko, may hirapan ako. Okay. Kasi first of all, sanay ako maglaro, yung keyboard ko nakaganyan. Oo. Nung tinanong ko yung size ng screen, sabi ko may hirapan ako, malabo na ako. I don't own a laptop. So I expected yung dati ko pang laptop, magiging ganun yun. Gradient ako ng top 300. Radiant ang top 300, what does that mean? Ibig sabihin top 300 Valorant players? Sa rank, Sa rank? sa server. So, Radiant is basically this is above average. Sinabi mong top 300 something? Yeah, kasi 500 siya eh. Oo. Tapos una lagi yun eh. So you have to be consistent. Ang pinakamataas ko lang was top 300. Paano ba gusto mo ng rebanse? Parang gano'n. Rebanse. Kaya pag may season 2, balik mo kami ni Wait, kalaban ulit kami. Hi guys, good morning, good afternoon, good evening. So, nandito pa rin si Tito Dustin. And then, we actually have a special guest. Ginagamay pa rin namin kung paano ba tong mga podcast na to. But anyways, let's be straightforward. What I have here is si Vito. Hello everyone, si Tito Vito naman ako ngayon. Tito Vito and Tito Dustin. Yeah. Okay. So, Vito, straight to the point tayo kasi meron tayong mga series of questions dito na binigay sa akin ng mga aking crew or even yung mga ibang customers, okay? So, start na muna tayo dito sa question na ito. Okay. Sino si Vito? Okay, si Vito ay isang napakasimpleng tao. Napakasimpleng tao. Nung bata pa lang ako, mahilig na akong mag-computer. Actually, di ba, sinasabi ng mga tao, ako si Vito. Yeah. Pero screen name ko lang yun. My real name is Vittorio Joey. Vittorio Joey. Yes, nickname ko is VJ. Si VJ naman, ang isang gamer na lagi nakaupo, naglalaro pagkatapos ng school, puro laro or basketball. Yun talaga ako. Before yung celebrity life, actor life, that was me. Okay, so marami ka na sinabi about it. Na-mention mo na naglalaro ka and you also play basketball. Yeah. Pero ano yung mas dominate? Yung playing games or playing basketball? Okay, lalo na't tumatanda na ako, medyo naglilin na ako sa basketball kasi health-wise naman. Health-wise, yes. Yeah. Akala ko sasabihin mo, you're gonna lean into games kasi parang, syempre, pag tumatanda na, yan na yung mga medyo nirarayuman na, whatsoever, ganyan. Hindi, actually, pag nag-gaming kasi ako, pumapayat din ako. Minsan nakakalimutan kong kumain. That's true. Minsan parang, yung napapano ka na sa haba ng paglalaro mo, yung parang, minsan tinatamad ka ng kumain. Tama. Not unless na may magsaserve sa'yo ng pagkain, pero pag yung talagang ikaw ang gagawa ng mga pagkain mo, parang wala ng time eh. At saka minsan, umaga pa lang lalaro na ako. Pagtingin ko sa labas, gabi na. Okay, so na-mention mo umaga at gabi. In an average, dati, nung mga kahypan mo sa paglalaro ng computers, mga ilang oras ka naglalaro? Okay. Bago ako maging professional player dati not professional, amateur player sa Valorant scene, nagko-compete kasi ako before. Siguro nasa 12 hours lang kasi syempre may makapasok, ganito, magtulog ng saglit. Pero nung nag-college na ako and I decided to work na, artista, dumating na rin ako sa professional career ko with gaming, 16 hours a day ako naglalaro. So, mas mahaba na yung oras mo sa paglalaro even though you're already in the artist career? Yes. Okay. Ganun ko kamahal ang gaming talaga. Tsaka kasi may feel ako, pag hindi ako naglalaro kahit ng isang oras lang, iwan na ako sa lahat. Especially competitive games. Yes, exactly. Diba? Okay. So, mamaya na muna natin pag-usapan yung sa artist career mo, no? Let's talk about games na muna. You mentioned na if you like, na-miss mo maglaro, like, parang probably you're out of vacation or whatsoever, na-mention mo na parang you're missing something. Yeah. Pero ano bang, aside from Valorant, ano pa bang mga competitive games ang mga nilalaro mo? Okay, way back 2010, I competed din sa League of Legends. Okay, ito yung first game mo. No, first game ko Counter-Strike. Counter-Strike, what version? 1.3. Grabe! Siguro I was mga 6-7 years old, nagko-compete na ako. Okay, kasi ako na inabot ko rin yung 1.3 na yan. Inabot ko pa nga yung mga bunny hop na mga 1.1. Yung mga flashbang all, tapos yung smoke grenade. Pag nag-smoke grenade ka, talaga maghang yung buong computer shop. Tama, oo. Diba? Tapos kung nag-flashbang, puting-puti yung computer shop. Oo. So, you started at 1.3. Yes. And at the age of 7. Yeah. Grabe Okay, so, after that, what game na nilaro mo? Well, syempre, 1.6, then nag-Counter-Strike, CSGO. How about non-FPS? Naglaro ka ba like nung Dota?
Sikat na sikat kasi Dota ng mga panahon na yun. Casually. Yeah. Casually, naglalaro ko ng Dota 1, Dota 2. Siyempre, with friends lang. Pero not in a competitive level. Not like counter or not like FPS. FPS FPS addict ako. FPS talaga. Pero wag natin pag-uusapan ng RPG kasi never ako nag-RPG game. Okay. Basta more on competitive Yeah, talaga. fast-paced game in short. Okay. Kasi may mga tao naman talagang ganun na mas gusto nila to play with other players rather than playing with computers, playing with yung computer yung kalaban mo. Yeah. 'Di ba? Parang alam mo na yung magiging next move niyan eh. Alam mo na generated na eh. Pero pag tao is really unpredictable and challenging talaga. At saka, sabihin natin, maliit lang yung mapa. Iba-iba pa rin kasi yung kalaban mo eh. Oo. So, yung style of game, every round is different. So, hindi siya nakakasawa. And ang maganda din kasi doon, yung mismo community, right? Yung mga kasama mo, of course, mga kaibigan mo rin is nagpe-play din ng mga FPS o Yes. Counter-Strike. Hindi naman pwede you're just the alone that nakipagpustahan. Ganyan. Actually, yung mga kasabayan ko sa Counter-Strike, sila yung Team Secret before. Sila Wow. Dispenser, Oo. Dubstep, si Getsimov, yung kakampi ko dati. Yan. So, Kami magkakasabay. were you been in Team Secret or ano lang? Unfortunately, nakakasama no. mo lang? Before, nung nagka-climb kami ng ladder, ng mga ranks, sila kasama ko. So, we were aiming to be together. Parang Mineski days pa lang si Dispenser nun. Ako, nag-artista na ako. So, nung kasama mo to sina Dispenser, what game? Are we talking Counter-Strike? Counter-Strike. Wala pa tayo sa mga Valorant. Wala pa. Counter-Strike pa lang tayo. Okay. So, yung path mo medyo lumiko papuntang pagiging artista. Yes. And then sila syempre yan, naglalaro pa rin. Professional sila. Pero nung nagkakareer ka na pagiging artista, kamusta naman yung paglalaro mo? Nabawasan ba? Sobra. Okay, so ano ba? Mas humina ba yung mga skills mo? Whatsoever, ganon? Di ba? Kasi before, ang mga tao, nagtatanong sa akin kung may bago. Nung lagi akong lalaro. Nung nagka-artista na ako, minsan na lang ako makapag-do. Siguro 3 hours a day to 4 hours a day na. Pang chill na. Ako na nagtatanong, baka may bago na kailangan ko malaman. So, kumbaga yung shift niya na sanay ako na lagi ako updated, nawawala ako. Parang nawawala ako sa sinunti-unti. Okay. So, you mentioned that you started gaming on 7 years old. Yeah. But when did you started pagiging artista? Artista. Parang 2014, if I'm not mistaken. Pero everyday show ako with Showtime. 2017. Nakikita ko nga eh. Meron ka mga pictures before nun sa Showtime. Pero ilang taon ka na nun? Mind if I ask? Nung Bata pa. nag-start ka artista, is it like 8 years old, 10? No, kasi I'm not sure kasi I think I was about 8 to 10 years old. I was with Bench Tweeners. Tapos nag-aral ako, then balik ako. Pero ito na yung pinaka-solid ko na dire-diretso. 2017. 2017. Yan, before guessing lang. Okay. Pero yung 2017, dire-diretso na yan. Etong 2017 mo sa pagiging artista, what type of shows ang inano? Are you a guest or do you have like mismong show na inano? Yeah. 2017, nag-start ako with Showtime, with hashtags. Nag-release kami ng first major role ko na movie. Then comes a lot of series. Hindi ko, to name a few na lang siguro, mga Cali Queens, mga Tropan Torpe, mga episodical. Then another movie which is called Indak, Outloom for Metro Manila Film Fest, and a bunch more. Dire-diretso talaga. Grabe si Vito. Hindi. So, Hindi naman. so gano'n. Pero ngayon, kamusta ang gaming life mo and kamusta ang artist life mo? Being as of the present. Kasi you mentioned about your career life when you were young and now. How about ngayon? Well, ngayon, Itong as in, 2020s. sa present, as in after ng pandemic, lumabas lahat ng sakit ko. I had vertigo, yung mga joints ko sumasakit na, syempre araw-araw sa'yo, tapos biglang tigil. Yan, sumasakit na yung likod ko and everything. Pag nasa computer ako, siguro 3 hours lang, masakit na yung ulo ko. So I switched to mobile game and then puro basketball ako. Then if may work, tulog. Pero right now, after ng event sa Laptop Factory, napadalong isip ako. Kasi first time ko din makahawak ng isa sa mga very passionate games ko, which is yung Valorant. Okay, so, moving forward tayo sa Valorant, no? Okay. But I think prior to Valorant pala, no, na-mention mo about mga sickness eh.
Yeah, So, yes. Vertigo. Yeah, paano ko ba i-explain in layman's term? Parang, Yeah, para sa mga audience natin na hindi alam ang vertigo. ang vertigo kasi, sabihin na lang natin, pag nakainom tayo, para tayo lasing. Lasing Yeah, tayo, hilo. oo. Ganun yung feeling. Mhm. Pero, it can be because of your brain or your ear. Kasi we have crystals here to balance us. Kasi diba, minsan pag nakagayanan tayo, nakakahilo. Nakagayanan, nahihilo. Ganun yung nangyari sa akin. Yung crystal ko hindi nag-balance. Yung normal ko na ganito, sobrang hilo. Parang pumipitik yung mata ko. Parang kailangan mong gumanon para Parang bumalance ka. normalize ka. Yes, pang-balance. Okay. So parang, okay. Nagagets ko na. Ganun yung feeling. Parang kang lasing. So parang every time na nag-walk, every time you talk to someone, dapat medyo ganun yung ano mo. Yes. Kasi pag ni-straight mo, yun yung feeling mo na parang hindi pantay. Hindi ka pantay. Ang sinabi sa akin ng doctor noon, first attack mo ng vertigo, yun yung pinaka-worst. Which is true, kasi yung first attack ko, 7 days ako hindi makatayo. Sorry, etong vertigo na to, saan to na to? Is it by family? No, or no, is it no. by playing games? Or? Siguro it's because of puyat. Kaka-games Number mo. 1, puyat, caffeine. Okay, malakas ka sa kape? Sobra. Okay. Siyempre maglalaro, ayoko antukin. Caffeine, stress, and syempre yung biglang, ano mo yung sinasabi nila, pag tatayo ka sa kama, na matagal ka nakahiga, unti-unti ka. Pero ako, bigla ako eh. So yung dugo mo, it drops. Parang mga ninja, no? Yung Oo. biglang nagba-backflip na. Oo, tatayo yun. na ganyan. Exactly. Okay. Parang, hindi ko pag di ko tinigil itong ginagawa ko, baka na-experience ko rin yan. Hindi naman. Pero ako kasi my age, 28 years old, sobrang bata daw ako. Yeah. And after I got COVID, nakuha ko siya. Oh, so, this sickness came nung, like, after the COVID? Well, ang sabi ng doctor, Nag-trigger siya nung... na-trigger siya because of my COVID. After long-term effect ng COVID. Okay. So, before the COVID, wala ka nararamdaman ng mga ganito? Wala. Siguro 3 hours ng tulog ko, the next day sumasayaw na ako. Wala. Honestly nga, ang daming lumalabas nga ng mga parang mga hidden sakit after mong, after katamaan ng COVID, mga yes. And in my experience, no, every time na may itch yung lalamon ako, umuubo ako. Hindi naman ako dati ganito before. So, nung nangyari tong vertigo na to, yung sakit ng vertigo, nabawasan ng paglalaro mo. Definitely. Hindi ako nakahawak ng... How about yung your career and sa pag-artista mo? Well, nung time kasi na yun, lockdown siya. So, there was no work in the entertainment industry. Yeah, and I think there was also a problem on the channel itself, right? Yes. Ayun. There was a problem in my homegrown channel. Parang nag-lapse yung time ko na wala akong ginagawa. So after, puro gaming ako nun. Dante mama yung vertigo ko. 7 days akong rest. Siyempre, panahon ng lockdown, wala ka sa bahay ka lang. Bahay lang, laro lang ako. Yun, laro. Ano mga nilalaro mo na nung panahon? Valorant, Act Zero ng Valorant. Wala pang servers dito sa Pilipinas. Korea pa lang. Okay. So, ibig sabihin, hindi pa sikat ang Valorant dito sa Pilipinas. Naglalaro ka na ng Valorant. Exactly. NA pa lang pala. NA, sobrang lag. Mga 150, 200 ping ko. Di ko kinaya. Kumuha ako ng Korean server. Oh. Nasa 70, 80 yung ping ko, which is totally doable. Pero may mga VPN ata. Hindi ba effective tayo? VPN? VPN ba ako nun? I don't remember. Okay, pero you nagano ka na Korean server or Yeah. Korean, okay, so para mas maging okay yung connection. Ang nakakatawa, di ba si Waits kasama sa event? Yeah, oo. Ako joke sa kanya magbalo. Ikaw ang nagpo-push kay Wits na mag-Valorant. Yes. Okay. Oo. And now, Ito mo siya nagkita ngayon. kayo season. Oo. Pero aside dito, no, aside dito sa season 1 that happened in Laptop Factory, Yeah. nakakalaro mo na sila before. Sila Super MJ, sila Chani Boy, sila Wits. Si Chani Boy bago. Si Waits Counter-Strike pa lang, CSGO pa lang, kalaban ko na siya. Okay. Si MJ, saka si Narpim, mga bago pa lang sila. Sa Balo 5 pa lang sila nakilala. Pero saan mo sila nakilala? Sa Discord lang? Ganyan? No. Or face to face? Si Waits, dati ko nakilala. Face-to-face kami naglalaban. Oh, 1.3. LAN tournament. Oo, No. ganun. Counter-Strike, Global Offensive. Okay. LAN kami naglalaro. LAN, oo. Si MJ, si Narpim, yan. Sa community pa lang. Which, yung time na yun, maliit pa yung community ng Valorant.
Pag nagkakakitaan kayo sa matchmaking, magkakilala kayo. Ngayon, no, ang laki na ng Valorant. No? Sobrang laki. Majority, no? To be majority, sabi ng coach namin dito. Mas marami ngayon naglalaro ata ng Valorant compared sa Dota 2. Marami Dota 2, yes, nandiyan yung FF nung Dota 1 player ka, Dota 2, ganyan, bit-bit mo pa rin. Pero by means of popularity, well, iba Mobile Legends, sobrang mas iba kilala. yun. Kasi it's very accessible. Oo, accessible to mobile phones anywhere. Pero ang I think sumusunod, if you're talking about PC games or computer games, Valorant daw, ang medyo sumisikat ngayon talaga dito. Well, correct me if I'm wrong kasi ang Valorant kasi doesn't need High high spec of PC. That's true. Kaya marami talagang gusto maglaro. And it's free. So, yun. I think yun yung isa sa mga reason. You're actually correct dyan, Vito. Mababa ang specifications requirements ng Valorant. Kaya everyone can play. Yes. So, since Season 0, you were playing Valorant and then... Kailan ba nag-start ng Valorant? Is it during 2020. During COVID? Yeah. Okay. So, during lockdown, nag-Valorant kayo and then, ayan, until now, nag-Valorant. Ako pa naglalaro nun. Okay. So, actually... Founder ng Valorant sa Pilipinas. Actually, isa ako sa una nag-stream ng Valorant here. Sa tingin ko kasi wala akong nakikita iba. So, doon na discover. Pag sinabi kasi before, no, X0, Prodigy, that's me. Okay. Matic yun, before. Pwede bang rank reveal dyan? Yung pinaka-maximum na reach mo? I think... nag-Radiant ako ng top 300. Radiant ang top 300. What does that mean? Ibig sabihin, top 300 Valorant players? Sa rank. Sa rank? Sa server. Mataas yun, di ba? Nag-Apex ka ba? Sorry. Dati. Okay. Pero wala pang rank ng Apex na naglalaro ko. Okay. Kasi sa Apex, alam ko yung mga Diamond, Predator, Master, ganyan. Ngayon, hindi ko na alam yun. Okay. So, Radiant is basically, this is above average. Sinabi mong top 300 something? Yeah, kasi 500 siya eh. Oo. Tapos, una ang lagi yun eh. So, you have to be consistent. Ang pinakamataas ko lang was top 300. Against sa dami ng sa dami ng players. Not only in the Philippines Kasi alam ko kasama pa sa iba. So itong ranking na to is not just in Philippines. This is Southeast Asia or buong I think country? I think it's only Southeast Asia. I'm not sure kung kasama yung Australia. No, di ba? Southeast Asia lang yata. Southeast Asia. Oh, mataas yun. Kasi kung sa Philippines lang top 300, okay. Pero if you're talking about Southeast Asia, kasama dyan China, kasama dyan yung mga ibang countries na, grabe. Yeah. Grabe. Okay. Sayang, pero wala. Sometimes you have to choose the player kung ano nasa harap mo talaga. Yung experience mo sa paggamit ng laptop dun sa mismong event, you don't need to be biased Kung ano lang yung na-feel mo. Honest opinion. Oo, honest opinion. Anong unang impression mo nung sinabing laptop ang gagamitin nyo sa tournament? Okay, unang reaction ko, may hirapan ako. Okay. Kasi first of all, sanay ako maglaro yung keyboard ko nakaganyan. Hindi siya nakaganito. Hirap na ako noon. Nung tinanong ko yung size ng screen, sabi ko mahirapan ako, malabo mata ko. Pero nung naglaro ako doon, nagulat ako, FPS ko nasa 200 plus. Sobrang swabe. Ganon yung screen. So kahit parang, hindi ko in-expect sa laptop na kayang palang gawin yun. Kasi for the longest time, I don't own a laptop. So I expected yung dati ko pang laptop, magiging ganon yun. Pero nagulat ako na it's totally doable and pwede siyang pamalit ng PC talaga. Okay. Pero if you really want to experience the same experience that you're sa desktop computer mo versus to the laptops, ang ginagawa kasi ng iba, nilalagay lang nila sa gilid yung laptop. Yeah. Kinakabit ng monitor, kinakabit ng mouse and keyboard. Technically, ganun ang setup ko Pero nung doon sa mismong event, syempre you cannot set up a monitor, right? Yeah. But you can set up a what we call this, you can set up a keyboard. Gumamit ka ba ng external keyboard? Hindi. Yung mismong keyboard sa laptop. Kasi I wanted to experience talaga, nilalaro sa laptop Okay. So parang... Pero ang mga kalaban mo, sina Super MJ ba? Pati sila Chani Boy, gumamit ba sila ng external keyboard? So si Vito lang ang talagang gumamit ng keyboard sa laptop itself. At saka take note yung unang best ko maglaro ng Valo uli, yun pa lang. What? No practice, walang kahit dun lang sa larong yun. Okay, na-mention mo na that's the time na naglaro ka ng Valorant since way back na matagal na hindi ka naglaro. Na. Mga gaano katagal na pinag-usapan natin? Okay, more than 6 months.
6 months ka hindi naglaro ng Valorant, tapos dito sa event, pinaglaro ka ng Valorant, and then you use just the keyboard of the laptop. Yes. And of course, may mouse May naman mouse tayo. naman, mouse naman. Akala ko tracking pad din ginamit mo eh. Hindi naman, Wag tingin lang. sana. Tingin-tingin lang. Okay. Pero sa screen, naliitan ka ba? Kasi syempre sanay ako sa Monitor. normal. Ano ba yung normal size ng... Ano ba month mo? 32 inch? No. 24? 24, di ba? 27? 24. Sanay ako sa ganong kalaki. So, Okay. nailitan ako. Pero I adjusted well naman. Sana nakita sa playback ng live. Okay naman ng laptop for... Well, it's more than okay. To be honest walang bias, walang kahit ano. Okay siya. For ano lang, if you want to have more better experience, dyan na mag-setup ka na ng mga monitor, keyboard, and mouse. Yes. Pero at the specific naman sa laptop, you will... Ako, as someone na hindi masyado experience sa laptop, I expect, yung expectations ko, humigit pa. Kasi, hindi ko, lakas pa rin ng laptop na ganito. Na ganun yung size, na compact, pero yung specs, pamatay. Yun yung mga gaming laptops eh. Exactly. Well, there's a lot of categories sa laptop. Meron naman kasing yung mga budget laptops, and then kung gusto mo talaga ng powerful katulad ng ginamit nyo, yun yung mga gaming Yeah, laptop. pero hands down sa laptop na yun. Kung pwede ko nga lang yun, inuwi ko na. Ang maganda kasi doon, pwede, portability, hindi ka tulad ng desktop mo na sa bahay mo lang siya pwede na rin, right? Yeah. If you're in the, like, in your shoot, ganyan, Pwede ka maglaro, no? pwede mong bitbitin doon. Okay. My next question dito. During the event, Okay. 8 contestants kayo, di ba? 8 teams. 8 teams. Yeah. Okay. Ano yung mga expectation mo doon? Are you planning to win at all? Ganyan. Kasi kanina, during the off-cam, mention mo na you are really a competitive player. Oh, yeah, na gusto definitely. mo na you're always on the top. Yeah. Etong mga nakilala mo yung mga ibang other team captains, si Super MJ, si Wits, si Johnny Boy, and then si Ling. Ano yung expectation mo doon? Well, unang-una kasi inisip ko, wala na akong experience. Raw skill na lang talaga yung nanaawakan ko. Oo. So, I expected less, pero lumaban ako. Siyempre, gusto kong manalo. Lagi naman. Okay. Sa lahat ng game, casual man, mapa-competitive, gusto ko manalo. Sino nakalaban mo doon? Si Wits. Si Wits, para ba si Wits pa unang pinakalaban sa'yo? Parang ganun ba? Sabi ko kay Wits, tinadhana talaga tayo. Lagi tayo magkalaban. Lagi, sakit ang laro. Sabi ko sa kanya. Wits was is the champion, di ba? Yeah, he was the Okay. champion. So parang pinano agad sa'yo, medyo it's a tough battle agad, no? Oo. Parang binigay agad sa akin yung pinakamahirap. Parang ganun na lang yun. Pag natalo mo si Wits, okay ka na. Parang sure ganun na ba yun? Nainisip ko na lang kung natalo ko si Wits, kami yung champion. Parang ganun na yun. Parang yung pinangahawakan ako, ayoko naman sabing natalo pa ako. So, kamusta yung team chemistry? Kasi sabi mo, it's been a long time that you didn't play Valorant, and then parang nag-refresher tong Valorant na to since nung naglaro ka sa event. Nung mga kinuha mo tong 4 na ka-teammates mo, how was your team chemistry with them? Masaya. Kasi sinabi ko sa kanya na don't pressure yourself. Let's have fun. Kasi yun naman yung point ng game, kaya ginagawa ang games eh. Let's have fun. Kaya, hold W. Huwag na tayo mag-strategy, huwag na kasi mas-stress lang tayo. Okay. It almost worked. It almost We fell worked. short lang talaga. Saan sa tingin mo na fell short? Feel ko kasalanan ko eh. Bakit? Kasi yung expectations ko sa sarili ko medyo high. Kaya parang sabi ko, babalik na akong balo. Parang alam mo yung ganong feeling na tagal ko nawala, tinalo ako dati ng mas magaling ako. Durog ako ngayon. So dati, nung, diba, nagkakalaro kayo ni Oh, yeah. before. So, parang sinasabi mo medyo mas angat ka before kay Wits noon, gano'n? Hindi. I mean, so- What I meant was, I had more experience sa More Valorant. experience, oo. Pero pag sinasabi nating FPS games, malakas si Wits talaga. Pero in terms of the knowledge with Valorant, ako yung lamang doon. Nung time na yun. No time na yun. Oo, tumigil ako. Ako naman yung mukhang mababang yung rank ko. Back to start, ganyan. Back to start, nginig kong nginig. Iniisip ko, ano sensitivity ko. So, parang kinakapa mo ulit yung sensitivity, yung mga ADS mo noon. ADS ko, yung graphics ko. DPI, Pinanong ko pa si ganyan. Wits. Oh, pwede ko gayahin yung settings ko. Oo, parehas mo tayo para tayo maglaro. Okay. So parang,
ano ba to? Anong ginagawa ko dito? Pero sa tingin mo, no, Vito, kung hindi ka tumigil sa pag-Valorant, dire-diretso ka na nag-Valorant, and then you heard this may season 1 ng Battle of the Gamers sa Laptop Factory. Tingin mo you could stand a chance with wins? Definitely. Okay. Ito yung talagang definitely yes. Oo naman. Kasi the experience kasi of being in a tournament. Minsan, nawawala yung laro ng player. Aha. Dahil sa kaba, sa pressure, sa mistakes, ayaw magkamali. Na-overcome ko na yun. Ngayon, gigil ako lalo. Para bang gusto mo na rebanse? Parang gano'n. Rebanse. Kaya pag may season 2, balik mo kami ni Witz, kalaban uli kami. Okay. Narinig ko yan, season 2. And speaking of season 2, guys, yes, magkakaroon tayo ng season 2 ng Battle of Gamers. Okay. So, we're not yet sure kung ano yung magiging game highlight, but Valorant will still be there. Pero, kung magkakaroon ng season 2, Vito, anong gusto mong laro na, Siyempre, Valorant is my number 1 choice. Pero nagawa na ng Laptop Factory yun. Gusto ko sana Counter-Strike naman. Counter-Strike. So, that's noted. So, we'll keep that in mind. Especially may Counter-Strike 2. Maraming mga players na tumigil maglaro ngayon dahil nagtatrabaho. Pero demonyo maglaro ng Counter-Strike. Masali ba back in the days, no? Exactly. So that's actually interesting. Counter-Strike 2. Actually, naglalaro din ako Counter-Strike 2. Pero ang nilalaro ko lang ngayon sa Counter-Strike 2 is probably because I don't know the other the other maps. Masama ng feeling na hindi mo alam yung mapa, no? Oo, parang Ano ba ito? Tagal ko na wala? Ano ba? Oo. Kasi ganito, naglaro 1.3 but I stopped in CSGO or any other CS. Nag-resume ako ng CS2. So, naghanap ako ng Dash 1, Wala. mga Assault, wala. Mga, ano yung isang mga... Italy? Yeah. Italy? Meron ba doon? Parang meron ako nakita. Italy, Inferno. Inferno na ba siya? Yung pangalan Inferno, hindi, mga ngayon, Cobblestone, Inferno, Mirage, The Dust 2, Cash. Ayun. So, doon na lang ako naglaro sa mapa na familiar ako, Dash. May quick question lang ako, no? Saan mas madali mag-headshot? Sa Valorant o sa CS2? Valorant. Valorant? Okay. Well, in terms of tumatakbo lang, no skill, no flashbang and everything, Valorant has a mas mabagal yung movement ng character. Parang feeling mo may client trace. Parang Laging lumalapis ano ulo yung yung parang bala. susundan mo yung galaw niya. Sa Counter-Strike kasi, maybe it depends on the resolution you play. Kasi sa Counter-Strike, stretch ako maglaro eh. 4x3 lang yung size ng screen. So, lahat ng mapa, naka-stretch. So, mas mabilis yung galaw. Kasi dati sa computer shop, pinakaganon pa natin yung screen, diba? Pinaflat pa natin yun, no? Para magmukhang mas malaki yung character. So, parang lumapad, gano'n. So, I don't know. In my experience, mas mabilis ang movement ng CS. Okay. Ako naman, ewan ko, it's because I don't really play Valorant a lot. Sa CS ko. Natutuwa lang ako pag nakaka-headshot ako sa CS2. Every kill mo, headshot. Yung talagang yung tunog ng bakal. Yung satisfying, no? Oo, yung tong-tong. Yeah. Kasi sa Counter-Strike kasi, para sa akin, the reason why it's more... Mas okay sa feeling yung maka-headshot kasi mas mahirap nga. Oo. Tapos, yung spray ng bala, it's not random. Hindi ba May pattern yun. Sa Counter-Strike 2? Oo, Counter-Strike, CS2, sa Valorant, di ba? Sa Valorant kasi, umaangat lang. May kumukonting sideways, may kumukonte. Pero, pagdating ng siguro mga 10 to 15 bullets, nag-randomize na siya. Okay. Sa CS naman, may pattern talaga. Pattern talaga siya eh. So, yung galaw ng mouse mo, alam mo na eh. alam mo na. Pag Kaya yung mga spray down pero puro headshot. Alam mo na kasi yung pattern eh. So, grabe to si si Vito. Alam mo, yung mga hindi ko pinag-aralan, through experience lang talaga.